Minamastan ang iyong mukha. Pinipili iguhit ang iyong mga mata. Sakaling ika'y mawala. Di ako humihiling na parang kulang sa pansin. Nais ko lamang na sa habang buhay sa isip kita'y pili. Pere, ang daming nagdarasal para sa'yo. Yun yung tinatawag na prayer warriors. Lahat sila, maasa nagigising ka. Huwag mo naman silang biguin, ha? Lalo na si Jenny. Naniniwala talaga ang batang yon. Kahit hindi na para sa akin, bebe ko. Kay Jenny. Para kay Jenny. Ha? Hindi lang po para sa akin, Nay. Para po sa atin. Sa mga taga-Port Uno at sa lahat na nagmamahal kay Papsi. Anak, kausap ko si Miss Monica. Ano lang sana, konting konsiderasyon na payagan ka lang ba na hindi mo na dumalo dun sa album lounge. At saka, sana ay pinagpaalam mo rin. Nay, may responsibilidad din po sa Astrael at sa Yumi. Alam ko din po na mas gugustuhin ni Papsi na ituloy ko yung pangarap ko. Gagalit po yan pagka sinuway ko yung management. Natatakot kasi ako na paano kung gumising na si Papsi mo. Pero hindi siya ayos. Sandali lang. Gumising lang talaga para magpaalam. Tapos, Hey, Nay, huwag niya pong isipin yan, okay? posibleng mangyari, di ba? Paano kung mawala siya na hindi ka pala nagpapaalam sa kanya? Na hindi po yun mangyayari. Kilala ko yan si Papsi. Hindi yan papayag na iiwan niya lang po tayo basta-basta. Lalaban po siya. May nangyari daw kay Perry eh. Kailangan ko malaman na okay lang yung kalagayan niya. It's Jenny, Mom. She almost lost Mang Perry today. Look at what I've become. Dio. Vindictive. I'm not this kind of person. Pero nang dahil sa inyo, naging ganito ako. Dahil sa ginawa ninyo ni Minchi sa akin. Para magsama kayong dalawa ni Minchi. Ganun ba gusto mo mangyari? Oo, ganun gusto kong mangyari. Na dapat noon ko pa ginawa. Hanapin mo ang best laboratory na nagtitest ng DNA.
Tita Minchi has a point. Oo nga. Kausapin natin ulit si Miss Monica. Hindi na. Okay lang naman ako. Tsaka hindi rin naman pwede na lagi mag-a-adjust yung Yumi sa schedule. Isa pa, alam ko na hindi naman dapat na tumigil yung pagtatrabaho ko dahil hindi na okay si Papsi. At di niya rin gugustuhin na gawin ko yun. Right. Anyway, kumain ka muna. Alam kong di ka pa kumakain. I ordered that for you. Yan. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Nalibre ka pa, bossing Megan. Sana hindi ka na mahipan ng masamang hangin para di ka na bumalik sa dati. Joke lang. But I know how it feels. Bata pa lang ako when my dad died. Pero fresh pa rin yung pain. Just one look, Daddy, please. Look up. Okay, quick lang ha. Go anak. Wow, look at those moves, anak! Oh, Daddy! Real talk. It's painful, but true. We don't know what's gonna happen next. Tito Perry might survive. Or not. But I admire your decision, Jenny. Kasi totoo naman eh. You can't freeze your life over something na hindi pa nangyayari. Ang hirap pa din eh. Ang sakit. It is. But I know you. Kahit anong hirap, kakayanin mo. And hey, you're not alone. You have us. You have me. Gulat na gulat naman. But seriously, nandito lang ako, okay? Alam mo, hindi ko nga na-expect na magiging close tayo ng ganito eh. Kasi nasanay na ako na mag-isa ako lumaki at nakukuha ko lahat ng gusto ko. But when I met you, ang dami kong na-realize sa sarili ko. Parang nakamit ako ng someone na makakasampal sa akin sa reality. At ikaw yun. And I'm grateful to have you as my friend. Actually, you're not just my friend, Jenny. It's more of like, parang nahanap ko na yung long-lost sister ko. Ako din. Sa tingin ko, ikaw din yung kapatid na matagal ko na hinihintay. Oh. We're here, okay? Oh. Salamat, girls. Ay, nako. Ay. Mahal? Hey. May possibility na naapekto yung pandinig ni Perry dahil sa aksidente. Dapat tayo. Laban. Laban na laban. You don't have to be stronger. I'm your safe space, remember?